salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating inolob. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alin po ba ang higit na mas mahalaga? Ang magpakitang tao o ang maging taong totoo? Muling tinuligsa ni Jesus ang mga Pariseo. Para sa kanila, mas mahalaga kung ano ang tingin ng tao sa kanila at hindi kung ano ang tingin ng Diyos para sa kanila. Nakatutok sila kung paano sila papapurihan at paparangalan ng mga tao, samantalang kulang naman sila at kapos sa pagtulong sa dukha at pakikipagkapwa-tao. Kaya nga po ang sabi sa Ebanghelyo ni Jesus Nazareno, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob naman ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan." Mga hangal, ang sabi ni Jesus Nazareno, hindi ba't ang may likha ng labas ay ang siya ring may likha ng loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang ibig sabihin po ni Jesus Nazareno, mas mahalaga ang laman ng ating kalooban kaysa ang ganda ng nakikita ng tao sa panlabas nating kaanyuan. Kung mapapansin po ninyo,
Ang mga Pariseo po, mahilig magsuot ng magagarbo at maayos lagi ang kanilang pananamit. Subalit kung gaano kalinis ang kanilang mga kasuotan, ay gayon na lamang karumi ang kanilang mga budhi at kalooban. Madalas, pakitang tao lamang ang kanilang kinikilos. Sila ay nagdadasal ng malakas, nagdadasal ng mahaba upang magmukhang banal sa paningin ng mga tao. Subalit ganon-ganon na lamang kung paano nila hamakin at alipustahin ang mga hintil. Tunay nga pong napakaganda ng kanilang mga itinuturo. Kaya sabi ni Jesus Nazareno, pakinggan ninyo ang lahat ng kanilang sinasabi. Sundin ang lahat ng kanilang pangaral. Ngunit ang sabi ni Jesus Nazareno, huwag ninyong sundin ang kanilang mga kilos at ginagawa, sapagkat magkasulungat ang mga sinasabi sa bibig ng mga Pariseo at iba rin ang ginagawa ng kanilang mga kamay. Naniniwala sila lamang ang maliligtas dahil sila lamang ang bukod tanging bayang pinili ng Diyos. At para sa kanila, walang puwang ang kaligtasan para sa ibang tao. Kaya naman, ang puso nila punong-puno ng pagmamataas, pagmamalaki, at pagmamalabis. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang paalala sa atin ngayon ni Jesus Nazareno, mas mahalaga ang kagandahan ng kalooban kaysa panlabas na kagandahan. Uulitin ko po, napakahalaga po nito, mas mahalaga ang kagandahan sa kalooban kaysa pisikal na kagandahan. Hindi niya nais na mabuhay tayong kagaya ng mga Pariseo dahil ang kanilang pangunahing layunin ay magpasikat at kunin ang atensyon ng iba. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa atin pong panahon ngayon, inaakit tayo ng mundo na mabuhay sa pagkukunwari. Ngunit huwag sana tayong masilaw sa kinang ng kapangyarihan, ng kagandahan at ng katanyagan. Piliin po natin sa bawat oras at sa bawat pagkakataon ang magpakatotoo. Maging wagas at dalisay nawa ang ating mga hangarin na makapaglingkod sa ating Panginoon. Dahil mahal natin ang Diyos at ang lahat ng bagay, utang na loob natin sa Kanya. At maglilingkod tayo, hindi dahil nais nating iangat ang ating mga sarili. Maglilingkod tayo dahil tunay ngang karapat-dapat na purihin ang Diyos sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.